Magandang umaga po. Ngayon, ang pag-usapan natin ay yung budget at corruption. Yung pagnanakaw ng pera, doon pa rin umiikot-ikot. Ibig sabihin po, yung pamahalaan, kahit sinong pamahalaan, talagang umiikot-ikot sa pera. Kung wasak ang sistema ng pera sa pamahalaan, magkakaroon ng rebellion. Ibig po sabihin, bago magkaroon ng politika, dadaan muna siya sa ekonomiya. Kaya ika nga sabi ni Clinton, it's the economy, stupid. Binanggit ni Clinton yon sa panahon na merong binabanat sa kanya na impeachment na reklamo sa kanyang skandalo na mayroon tinatawag ng oral office na si Monica Lewinsky ay lumabas ng mga katarantaduhan ni Clinton yung pagkamanyak niya na tinutsupa siya ni Monica Lewinsky. So, because of that, oral office ang nangyari, imbis na Oval Office. Oval Office ang tawag sa White House ng opisina ng Pangulo ng United States. Kasi mukhang oval siya. Pero, tinawag ito ng mga Amerikano na oral office. Kasi lumabas po yung mga ebidensya na kung saan nagtsutsupa lagi kay Clinton si Monica Lewinsky. Kinagalit kaya yan ni Hillary Clinton. So magandang umaga kapatid ko na mahal, Dennis Kausing. So iyan po ang ating pag-usapan ngayon. Ano ba ang relasyon ng pera at paano ang pera sa pangpamahalaan natin? Nais ko rin banggitin sa inyo na dadalhin natin ang karumal-dumal na nangyayari po sa Iran sa ngayon. Ang nangyayari po sa Iran ay nagsimula po yan sa kawalan na ng pera ng pamahalaan nila. Hindi na nila masustini yung kanilang mga mamamayan sa pangangailangan sa pera, pagkain, tubig. Ikangas nila, no water, no money, no authority. Yan po ang nangyayari ngayon sa Iran. Si Galaxy, good morning po sir, watching from Singapore. Good morning. So ngayon, ang kinatatakutan ko na maabot ng Pilipinas ang nangyari sa Iran. Ang nangyayari po sa Iran sa ngayon ay yung kakampi nilang mga bansa, China, Russia, at iba pa ay hindi na sumasali. Kasi unang-una may kani-kanyang problema din, pati China, no? Yung China mismo, ang problema ng China ay may sarili silang problema sa kanilang bansa. Hindi natin alam ang ekonomiya ng China ngayon ay stagnant, namumroblema din sila. Mula nung umalis sa China, yung mga factories ay nagkaproblema, nagkahindot-hindot ang problema ng China kung paano na mamantini. Pero yung kanilang pride, nandun pa rin, na kahit gumastos pa sila, may papakita lang sa mundo na galit sila sa Taiwan na mayroong bansa ang Taiwan. Gusto na lusubin ang Taiwan. Ang problema naman nila sa Taiwan ay humaharang ang United States of America at ang Japan. Pati South Korea, of course. Bakit po? Kasi 90% po ng pinakamagaling na computer chips ay dyan ginagawa sa Taiwan. Kaya hindi nila basta-basta masisipa. Hindi masisipa ng United States of America at Japan at siyempre South Korea yung Taiwan. Alam mo, umabot pa nga sa punto na yung Prime Minister ng Japan, babae, for the first time babae, ay sobrang tapang na magsalita na sinasabi na oras lulusubin ng China ang Taiwan ay unang-unang magdepensa sa Taiwan ay ang Japan. Ang Japan ngayon kinatatakutan na kasi
lumabas sa kwento na bumuo na rin pala sila ng tinatawag na nuclear weapon. Pasikreto yan, hindi confirm yan. Pero siyempre, alam mo naman, sa mundo po ng mga labanan, lahat po ng mga chismis yan ang totoo. At ang totoo ay hindi totoo. Ibig sabihin, ang hindi totoo, yan ang binabanggit ng mga opisyal ng bayan. Opisyal ng mga kanyang pamahalaan. Pero sa Iran po ay umami na sila. Ang China ay tamimi dyan. Ang Russia ay tamimi dyan. Kumihingi po ng umaasa po ang Russia sa mga supply ng mga bala na ginagawa noon sa Iran papunta sa Russia. Wala na. Walang gagawa ng mga yun. Mga missile. Ngayon, ang problema nila, yung China ay namumroblema na rin, hindi sila makakatulong kasi mismo yung mga tao sa Iran ang kaaway ng Iran government, ng mga Ayatollah government. Kung sinabi mo Ayatollah, naalala ko 1979, nag-aaral pa ako noon sa high school pa ako, nung pinatumba ng mga mullah, mga grupo ng mga Islamic Revolution, ang royalty or kingdom ng mga Shah, si Shah Reza Pahlavi. Pinalayas, tinulungan siya ng Amerika na makalayas para hindi masasaktan ng pamilya ni Shah Reza Pahlavi. Sila yung hari. So ngayon, anak niyang prinsipe, si Prince Pahlavi, siya ngayon ang, kita mo ng tao, dati, pinapalayas nilang hari. Siguro because of the abuses ng mga tao ng hari. Kaya ang ganun ang nangyari. So sa ngayon, ang mga tao na mismo ang sumisigaw, ipinapabalik ang kingdom, ang mga kaharian. Kaya wala na yung tatay at nanay, yung anak na lang nila yung prince. Pinapabalik. So ibig sabihin, magtataka ka, dapat populist government. Government must start from the people. The power of the people must define what the government should be. Pero ito sa kanila, gusto nila babalik ang hari at galing sa hari ang lahat ng kapangyarihan. Well, to me, it is the dictates of economy. Sa ngayon po habang nag-uusap tayo na ayaw ko mangyari sa Pilipinas. Walang pakundangan ng paggastos sa pera. Nauwi sila ngayon sa katotohanan na walang pera ang kanilang gobyerno. Wala sila pang sweldo sa mga tao. Kaya mga pulis nila hindi nila mautusan na pigilan ang mga nagrarally. Kasi walang sweldo rin sa mga pulis. Wala rin sweldo sa ibang mga opisina nila. Ganun po, ayaw ko umabot tayo sa punto ng ganun. Aabot din tayo Pilipinas sa ganun kung gastos dito, gastos doon. Utang dito, iutang doon. Kung wala na magpapautang, kagaya sa Iran, wala na magpapautang. Dagdagan pa niyan na nalugmok sila sa kahirapan ang Iran sapagkat po ay may tinatawag na economic blockade. Yung economic blockade, hindi babawalan yung mga kakampi ng mga economic blockaders na mag-export sa Taiwan, sa Iran. Ganon din ng Iran, bawalan din ang kanilang produkto, bibilhin dun sa ibang mga bansa. So in other words, ang ekonomiya ng Iran, umikot-ikotan sa kanila. Tapos, ang inaasahan ng Iran na panggastos ay yung kanilang oil production. Yung oil production nila o gas, diyan kumukuha ng crudo, ng gasolina, lahat ng byproducts sa oil ay binenta na nila ng palugi sa China. Yung China naman, sinamasamantala naman yun. Lahat ng palugi, actually, ganun din ang ginagawa ng China sa Russia. Yung oil ng Russia, binibili ng China ng palugi. So sa ngayon, hindi makasustini ang production ng oil ng Iran. Yan ang pinaka-problema nila. Ngayon, ang mga tao ay inagaw na nila ang mga opisina, pinasok sa Iran. Ayaw kong mangyari sa Pilipinas ng gano'n. Sa ngayon, nakakapagsalita pa ko rito. Siguro pagdating kong araw mayroong gano'n,
Magulo. Ang mga tao ron po, walang tubig. Alam mo naman, ang tubig importante. Nag-aagawan sa tubig, kakunting supply ng tubig. Wala silang pera kasi ang pera wala nang dati nagbibigay ng ayuda ang gobyerno nila. Ngayon wala nang maibibigay. Tayo nagbibigay pa ng ayuda, darating tayo sa punto na baka wala na rin maibibigay yung ating gobyerno. So, because of that, talagang we are on the brink. Pwede ko sabihin we are on the brink. Tapos ito ngayon, umamin, di ba nag-umpisa si Libeste, yung batang congressman, na magsalita na pagkatapos ng break, eh, binigyan sila ng 2 million na bonus, tawag niya bonus. Ayon, ang according to him, kasi first time siya na congressman, bayad yun sa pagpapasa sa 2026 na budget. Kasi ang budget kailangan ipapasa, walang magagamit ang ating gobyerno sa 2026 kung hindi maipasa yung budget. Kasi yan ang pagbabasihan kung saan kukunin ang sweldo ng lahat ng mga kawani ng pamahalaan, saan kukunin ang mga panggastos para sa ating mga pamahalaan. Lahat yan dyan ang gagaling. So kailangan maaprubahan. Ngayon naaprubahan. Nagbigay ng bonus ang Kongreso, leadership ng Kongreso, na sa pangunguna ngayon ni Bujidi. At pagdating sa pera pinag-usapan sa Kongreso, yung hari dyan, yung maliban sa speaker, yung Appropriations Committee Chairman or Chairwoman na si Micaela Swansing ng Nueva Ecija. So binigay sila ng 2 million. Ngayon, deny, mga makabayan, deny. Lahat sila deny. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Naglabas ng mga cheque si Libeste. Ito, katibayan, ang cheque. Si Libeste naman, kung mayaman siya na congressman, may sariling pera, siya nagbigay ng sariling pera pang bonus sa kanyang empleyado. At patuloy pa rin ang scholarship niya sa buong distrito niya sa First District sa Batangas. Kasi bilyonaryo naman yung batang ito. Kaya sa sarili niyang pundo, kinukuha ang mga scholars niya. Libo-libo. Kaya nga, ang pagpapanalo niya pag tumakbo siya pagka-congressman, overwhelming. Walang magawa yung mga dinastiya ng Buhain saka Ermita. Ginalo niya. First time siya pumasok sa politika. Kasi nanggaling po siya sa pagiging successful na businessman. Anong negosyo niya? Ang negosyo po niya ay yung solar company, Spinec. Solar Power Energy Company. Dahil diyan, nakapagpagawa siya ng power plant na galing sa araw. Siyempre, gumastos siya. Siyempre, may pera din tatay niya, nanay niya. Kumuha siya doon ng pera siguro. At doon, mga kaibigan niya, tinipon niya. At siya po ay nag-quit. Hindi niya tinapos ang kurso niya na political science sa Yale University. Umuwi ng Pilipinas. Kaya napansin mo, kung magsasalita siya ng Tagalog, parang utal-utal pa. Kasi ang pananagalog niya ay overwhelmed ng kanyang salitang pag-English. At siya po yung, kung maalala no, siya po yung model ng Promil Kid. Siya si Promil Kid na special, gifted child. Yung bata pa yan. Anak ni Loren Legarda at saka ni Governor Antonio Libeste. So nagpinakita niya ang mga ebidensya ng mga perahan dyan sa Kongreso. Marami na tartamimi. Pero andun pa rin yung katigasan ng ulo nila ni Cheljoc, ni Laila de Lima. Yung mga binabanggit ko yung mga makabayan na inaasahan ko sana na sila ang maglalabas ng katotohanan. Sila pa ngayon nagdi-deny. Mabuti na lang, meron pa isa from the majority group, si Congressman Toby Chanco ng Navotas. Inamin niya, talagang meron. Sabi niya, hindi, mali naman yan si Congressman Libeste. Hindi po yan bonus. Kumbaga, sabi niya, break bonus. Sa tuwing magbe-break ang Congress, lagi merong ganun. Binibigay.
Ibig sabihin po, sa ngayon 2 million ang binibigay. Ibig sabihin, ang katotohanan niyan, may 2 million na binigay. Para saan yun? Eh di ba congressman kayo, tagagawa lang kayo ng batas? Hindi kayo dapat gumagastos ng pera. Eh binibigyan daw. Sabi ni Toby Tiangco, yan naman po, hindi nakadesinyo yan na lahat ng congressman pag umuwi sa kanilang distrito ay kailangan nila ng pundo. At to top it all, lahat ng itong binibigay sa kanila at pag-undas, bago mauwi ng undas, binibigyan lahat ng congressman. So, ibig sabihin, kahit hindi ka Kristiyano congressman, kahit Muslim ka, o kahit anong mga religion mo, binibigyan ka pa rin kasi pero pangkalahatan. Karamihan ng mga congressman ay mga Kristiyano. Siyempre, tatanggap din ang mga Muslim na congressman. Diba? Pera to, malaki ito. Uwi din siya sa kanilang probinsya, sa farm. Oo. Sabi ng mga Maranao congressman, mata na kayo, may akadakal-dakal sa pera ka kan. Oo. Anto na so, lubakan talo. Maraming pera ko. Oo. Anong gagawin natin? Ganan sa mga congressmen sa Lanao. O yan. Sa Maguindanao din, ganon din. Hindi rin naiba. Sa mga Katoliko o mga Protestant na congressman, ganon din. Walang pinag-iba. In other words, we all boil down into one common interest. Interest ng lahat ay pera. Kasi Hoda, anong probinsya mo, anong tribo mo, anong relihiyon mo, lahat-lahat, pag may pera, lahat ng problema solved. Ang problema ay naiwan sa tao. Walang makukuha ang tao na pera. And because of those monies that they get every break, Christmas break, ondas, at saka, anong pang ibang break? Yung mag-break para sa mga Catholic or Christian break na tinatawag na kwan na yung pagpapako ni Kristo sa krus. Oh. Lahat yun, kahit Muslim ka, makakatanggap ka ng mga break bonus. Ang tawag nito, Bichang ko, break bonus. And to top it all, napakasama. Wala nang obligasyon ng mga congressmen na magpapatunay kung saan nila ginasta ang lahat ng mga bonus na natanggap nila. Ang bonus na natanggap nila, ang gagawin lamang nila ay magbibigay siya certification. I certify that I spent this bonus amount to proper or authorized expenses, proper expenses, unauthorized expenses. Ganun lang kasimple ang statement nila. Hindi na kailangan resibo. Saan mas masama? Yan ba o yung confidential fund ni Sara Duterte na may Piatos ang binigay? At ang culprit o ang guilty dyan ay walang iba kundi si Panfilo Lacson. Nung siya'y senador pa nung araw ba 2011, nag-sponsor siya ng resolution number 10, Senate Resolution number 10, na sinabi niya ron na yung mga MOOE, kasama MOOE, ano may MOOE? Maintenance, Operations, and Other Expenses. Kung may opisina ka, i-maintain mo ang office mo, mag-hire ka ng mga tao mo. Hindi tao yan, ibang sweldo ng tao, kundi mga gastos ng opisina mo. Ano bang gastos sa opisina? Bad paper. Kung ano pang iba. May utusan ka. Pero sa totoo lang, ang tao mo ay hiwalay na item, may sweldo na yun. Lahat ng tao mo. Pero bakit meron pang hiwalay na MOOE? At 2 million yan bawat lahat-lahat, pati allowance, every month 2 million. Tapos i-certify mo lang na napunta sa tama. Ganun po ang ginagawa. Ngayon, pupunain ko na rin itong lahat na lang ata sa parte ng government natin nagkani-kanyang nakaw na. Itong CHED, ginawa ito para tumulong sa mga anak natin, mga apo natin. Commission on Higher Education. Ang trabaho ng Commission on Higher Education ay hindi lang po magmamantini ng mga private schools.
Hindi lang yung mga i-maintain niya kailangan ang standards ng mga private schools ay kasing standards ng mga state schools. Kundi, namimigay din sila ng tinatawag na scholarship sa pamamagitan ng Unifast. Yung wisdom ng Unifast ay sa kaisipan na sa utos ng konstitusyon na kailangan ng social contract ng pamahalaan sa mga tao ay kasama ang pagtutulong sa kahirapan. Kasama sa programa sa kahirapan ay para umangat ang tao ay yung bigyan mo ng pundo ang mga anak ng mga mamamayan na nag-aaral para magkaroon ng kanilang kurso. Sa kaisipan, which is true naman, na kahit isa lamang sa pamilya ang makagraduate sa anumang kurso at makapaghanap ng magandang trabaho, maka-abroad o kung saan, buong pamilya ay natutulungan. Hindi nalalagay sa sarili ko. Ako'y pinakamatanda sa aming pamilya. Nung kumita ako, siyempre, bigay din, tulong din ako. Mga tuition ng mga kapatid ko nung araw. Ngayon, tuition ng pamangkin ko. Tumutulong ako. May isa pa rin akong pamangkin na pinag-aaral ko sa Mapua. Mahigit 1 milyon na nagastos ko, engineering. So, ganun po tayong Pilipino kasi. Kailangan andun po kaisipan, the only way, the best way, actually, it's not the only way, but the best way to empower para umangat ang mga kanya mga Pilipinong mga pamilya na mayroong problema sa pera ay sa pamamagitan po ng tinatawag na pagtulong sa edukasyon ng bawat isa. Kahit isa man lamang sa pamilyang Pilipino, ang papag-graduate mo ay malaking tulong na. Yun sa kaisipan ng gano'n. Pero ito, naku, napatunayan na ng CUA na pati yung mga pundo para sa Unifast ay binubulsa pa. Anong klase itong, anong pamahalaan meron tayo? So ito, bago ko ipresenta yung video na nagpapatunay na totoo pala ito si Libiste sa sinasabi niya na merong allowance. At inamin ito, the only other congressman na umamin ay si Toby Chanco. Hindi naman natin pwede sabihin na aamin si Kiko Barsaga kasi suspendido, walang natanggap. Hindi naman natin pwede sabihin na aamin si Akop kasi namatay. Kahit buhay yun, hindi naman umamin Kaya ang binabas siya ng mga tao. Saan ka makakita na matay na yung tao, binabas pa. Kaya sama ng loob ng mga pamilya Akop. Sa totoo lang mga pamilya Akop, kurakot yung inyong patriarch, si Romeo Akop. Sobrang kurap yan. Siya ang nag-absilto niyan kay Ping Lacson. Si IDG siya na happy noon nung nangyari yung Kuratong Baliling. Ay nako. So ito ngayon muna, ipapalabas ko muna yung balita na umamin si Toby Chanco. At saka kay Bantag naman, saan ka makakita? Pumatay na nga. Proteksyonan pa. Yan ang matindi sa bayan natin. Oy, iba pala to. Unahin, mamaya, kay Bantag muna unahin natin. Itong kay Bantag to na una ko na nakakasa. Ito yung balita ng Bumbo Radio. Na ayon sa kay Bumbo Benjo Guzman, ay hindi daw pinoprotektahan ng mga tribong Kalinga si Bantag. Ay lumabas ito, dulot ito na may balita na pinoprotektahan daw ng mga tribo Kalinga. Pero kung ako naman, nagsalita naman ako na may nakarating sa akin na may niluluto sila ni Boying Rimulya na papasukuin nila sa Bantag at gagawing state witness at ituturo si Duterte na siyang nagpapatay kay Percy Lapid. Pero sinabi naman ni Kainso, hindi naman niya daw totoo. At tingnan natin. Ang dating Bucor Chief na si General Bantag, hindi raw pinoprotektahan ng mga katribo doon po sa may Kalinga. May update po dyan ng Bombo Radio Baguio. Itinanggi ng Kalinga Police Provincial Office ang ulat na nagtatago sa lalawigan ng Kalinga ang dating Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Ruf Manganip, spokesperson ng Kalinga Provincial Police Office, sinabi niya na hindi miyembro ng Kalinga Tribe si Bantag
at wala rin ito sa lalawigan batay sa mga intelligence report na kanilang natanggap. Ayon kay Manganib, si Bantag ay isang mestizo na nagmula sa mga lalawigan ng Tinok Ifugao at Benguet at iginit niyang hindi ito kabilang sa alinmang tribo ng Kalinga. Ang pahayag ng Kalinga Police Provincial Office ay kasunod ng sinabi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. na umano'y nagtatago si Bantag sa Kalinga at pinoprotektahan ng kanyang mga katribo. Ipinaliwanag din ni Manganib na sa ilalim ng budong system, hindi dapat itinatago ang sinumang individual na may nagawang krimen. Dagdag pa ng opisyal, batid ng mga tauhan ng Philippine National Police sa Kalinga na may inilabas na arrest warrant laban kay Bantag at kung mapatunayang naroon ito sa lalawigan, agad nilang ipapatupad ang batas. Ating pakinggan ang tinig ni Police Captain Ruf Manganib, spokesperson ng Kalinga Police Provincial Office. Bantag is not a Kalinga tribe. As of our intelligence report, wala talaga dito si Sir Bantag. Hindi nagtatago dito. Dahil if nagtatago dito si Sir Bantag, we will have to enforce the law. Sabi criminal na yun. Tawagin mo pa sir Sir, siguro PNPA graduate ito at senior na si Bantag. Na meron naman siyang warrant of arrest. At alam naman niya yan. So, si Sir Bantag is hindi talaga dito nagtatago. At alam ng PNP namin yan dahil na-report naman sa kanila as per our intelligence. Maipapaalalang nag-alok ang Department of Justice ng 2 million pesos na reward para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong hahantong sa pagkakaresto ng dating Bureau of Corrections Chief na si Bantag. Si Bantag ay pinaghahanap ng mga otoridad kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa tinatawag na kill contract kung saan itinuturong middleman na si Cristito Palana Villamor na kilala rin sa alias na June Villamor. Para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most... Okay, so yan ang kwento ng Bumbo patungkol kay Bantag. So, dito naman ko naman kayo dadalhin dun sa pag-aamin ni Toby Chanco na talaga mayroon pala bonus kada break ng Kongreso. Ay nako. Kailangan may dadala ito sa Supreme Court. Mababago itong mga ginagawa nila. Ito po yun. Pakinggan natin. Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Lebiste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Lebiste. Pero ito po, ayon kay nabotas Congressman Toby Chanco, hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ayon kay Chanco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Ibig sabihin si Toby Chanco okay lang sa kanya. Nakikita ko na nafe-feel niya na mali pero wala siyang action ginawa kasi nakatanggap naman siya. Isa kasi nakabenepisyo sa mga ganon. Kaya okay lang sa kanya kahit na ganon meron. O pakinggan natin. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. So 3 times Yan, a year. Holy Week pala. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Appropriations Bill na ginawa rin noong Oktubre. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Chanco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Lebiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. Tinanong namin si Congressman Chanco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010.
pag nag Oh, hindi pala yan Christmas bonus, Congressman Libeste. Break bonus pala yan. recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang Biro mo, ayon kay Tiangco, 3 beses. So 2 million. To 6 million yan. Bonus-bonus lang. Grabe yung mga 13th month pay lang nakukuha ng mga ordinaryong manggagawa sa pamahalaan man o sa pribadong kumpanya. mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kanilang mga distrito. Authorized ba yan? Hindi naman nakalista yan kung saan nyo gagastusin. Dapat lahat nakalista. At inaprubahan ng presidente yan. Inaprubahan ninyo. Matindi ito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus at kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Nako, yan ang matindi. Hindi subject to liquidation. Ano ibig sabihin na hindi subject sa liquidation? Hindi na naghahanap ng pruweba kung saan nyo ginasta. Bakit? Ano lang gagawin? Walang kailangang mga resibo, walang kailangang mga patunay kung saan ito ginastos. O, yan Yan ang dapat isa sa buwagin natin na matindi. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang tseke. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang Ikabubuti ng kanyang distrito constituency sa distrito o ikabubuti ng kanyang bulsa. o di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang maintenance and other operating expenses or MOOE ng mga congressman, hindi rin kasi Iba pa ito sa bonus MOOE na kinikwento ko kanina. Operational expenses. Ano ba talaga expenses na yan? It's now time to demand from the congressmen to itemize what are those expenses. At walang batas na nagsasabi na specific kung ano ba yung sakop ng MOOE. Nagbangbagit na sila ng lump sum lang, lump sum. Tapos may extraordinary and miscellaneous expenses, lump sum din. Hay, nako. kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatakbo yan ng halos 1 milyong piso. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Okay. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15 Congress ang Senate Concurrent Resolution number Yan, si Lacson ang may autor niyan. Si Lacson ang nag-utak niyan. 10 na nagsasabing hindi na kailangang busisiin ng COA ang pag-liquidate ng mga MOOE ng mga mambabatas. Ang kailangan na lamang ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Pero deklarasyon mo lang na nagamit sa tama. Kung nabibilang ko natin yung nagnakaw ng 10 piso, bakit yung milyones na yan, hindi natin alam kung ginastos sa tama o hindi. At walang batas nagsasabi na nagdidetalye kung saan ang bawat ang gagastusin. Ilang bond paper ba? Ilang computer ba? Ilang, internet? Alam ko, opisina, hiwalay na gastos yun. Hiwalay na gastos yung mga tao. Hiwalay na gastos yung mga consultants. Yung mga personal services yun na item. Ito, saan ito? Pagkain, pabili ng kung may bisita. Papunta sa restaurant. Kasama dyan. Bakit? Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa Kahit pa dating kalakaran, dapat na alam mo yung Tubi Tiangco, ikaw na nakakaalam ay may obligasyon na questionin ito. Ba't hinahayaan mo lang? Kasi ikaw ay lumiligaya rin dyan. ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ngayon ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification. Okay, ikaw na rin nasasabi, pero bakit di mo ginawa hanggang ngayon? Ilan na? 15 years na since 2010. Naging congressman ka. Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas?
lalo na para sa mga politiko na madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Mga kapatid, Yan. So, yan po ang ating pinapakita, pinipresenta sa inyo. Tapos, meron pa tayong ito naman, ang ayaw ko sa mga makabayang congressmen, hindi nila inaamin, bagkus dinideny pa nila na meron. Ito si Tenyo, tingnan niyo si Tenyo. Congressman Tenyo na, ay, hindi yan. Itong balita sa na si Tenyo, hindi umamin. Sabi niya, wala daw natanggap. Ng klase itong congressman na to. O yan Tenyo, Makabayan Lumigues did not receive. Ha? Paano mo nalaman? Sabihin mo lang sa sarili mo kung nakatanggap ko. Hindi. Huwag ka magsalita para sa ibang congressman. Ayan Mukhang pera din Teachers pa naman kayo. Dapat nagtuturo kayo ng kagandahang asal. Sabi niya, Makabayan Black Lumigues did not receive 2 million Christmas bonus. Checks for funding for Christmas activities. Ayan, sinabi niya. We did not receive any. Ay, naku, hindi nakakapanipaniwala. Sabi niya, according to Tenyo, it fails to provide funding for agrarian reform. Kinukontra niya yung budget kasi wala ng pag-agrarian reform. At national industrialization. Wala rin yung pang-industriya. Ano pang industriya? Yung maggagawa ka ng mga factories. So, pareha naman kami kaisipan. Yan na gusto ko mangyari na dapat pangunahan ng gobyerno magtatayo ng mga industriya para may trabaho mga tao. So, edukasyon na nga. Meron ng mga CHED Meron na nga kinakatkong lang ginananakaw pa. Sa panahon ng 2025, ang 30 billion para sa CHED kinuha pa. So yan pala ang rason kung bakit hindi makatudo-tudo ang mga UNIFAST. Housing and other social services while allocating funds to various pork programs including presidential, vice presidential, generals, and local government pork. He also noted that the bicameral conference expanded the local government support fund. Ay, yan ang problema na napakasyadong malawak po yung usapin patungkol po sa mga pundo-pundo. Kaya pinipresenta ko ito ng detalye por detalye para maintindihan ninyo. So ngayon, sa detalye ngayon, ang pinipresenta ko sa inyo na kabastusan sa ating paggasta ng pera ay yung tinatawag na bonuses. Break bonus. So bonus sa Holy Week. Pag mag-Holy Week, meron sila. Minimum of 1.5 million. Pag Christmas break, meron sila. Kapag pag-undas break, meron din sila. Yan. Yan tatlong yan. Hindi pa natin binibilang yung tinatawag na Congress in session is already adjourned. Meron din yan. Maliban pa dyan sa buwan-buwanan nila na almost 1 million each na MOOE na hindi man lang nakadetalye kung ano ang laman ng bawat gastusin din sa MOOE na yan. Nako. Tapos yung isa, kanina sinabi ko si Bantag ay wala, where na yun, Bantag? Saan ka? Sige. Pampabuti ng bulsa, sabi ni Kabsat Romel Bingson. Berge Piquero, pambayad ng impeachment ni BP. Yun, sa sunod natin, titirahin ng impeachment ni BP. Mamaya siguro mga after 30 minutes. Romel Bingson, matagal na palang alam ni Tiangco. Matagal niyang alam na nahimik. Rolando Guerrero, kaninong namatay si Lapid? Sa Marcos admin po, pinatay si Lapid October 3, 2022. Kaya, malamang po, si Percy Lapid ay ang nagpabaril dyan. Hindi naman pwede si Duterte kasi wala na sa kapangyarihan si Duterte. Hindi niya kayang utusan ng mga preso sa loob ng bilangguan. Hindi niya kayang utusan si Bantag. Ang boss ni Bantag, si BBM. So, sino ang pwede? Yung boss ni Bantag. Sino bang boss ni Bantag? Si BBM at saka yung Department of Justice Secretary na si Boying Rimulya. Sabi ni Joaquin, daming pera ang Pinas.
kung di lang nakawin. Ngayon, di pa natin alam. Oh, yan ha. Siguro, ang mga kawatan, maligayang araw na talaga nila. So, Joaquin Sunis, our country will experience financial crisis na. Naku, ayaw ko mangyari yan. Nakasarili ng mga halimaw at salot na gobyerno. Oh, Rolando Guerrero, hindi na mahuli si Buying, kukunin na ni Akop. Robert Bingson, mali na mentality na education only to succeed in life. Well, it's your opinion, I respect that. Pero sa Pilipinas, kung nandito ka lang sa Pilipinas, Charlie, tanungin mo mga bata, 'di ba? Bata pa, ano gusto mo maging pag lumaki ka? Gusto ko maging piloto. Nang lumaki na wala namang pang-aral. So, pangarap na lang ang piloto. Marinita, kapatid, happy birthday po. Don't worry, bibigyan kita kahit papaano ng pang-birthday mo. Julia Paz, good evening po, Dr. Attorney Engineer Toto Kasing, watching from Canada. Salamat po. Good morning, sabi na, Ning, my heart bleeds for your, kailangan magkaroon ka ng kahit ng kunting pansit man lang. Hampi, hello from Hamburg, Germany. Wow. Okay, Rudy Rabi, talagang talamak na ang corruption sa gobyerno. Akalain mo na wala nang ang pera, ganon pa rin kayo mga abilidad ng mga congressmen. Grabe talaga kayo. You will never relent from your desire to get money kasi ang katwiran ninyo ang laki mong ginastos mo sa eleksyon. Bakit? Bawalan na natin ang gastos sa eleksyon. Pabuto na lang kayo na walang bigay ng pera. Never bend the law, Ana Marie. Sabi ni Ana Marie, tell that to Buying, an i-reach Sylvester Tulfo. Cute me, bato, sumuko ka na. Kung ano na lang ang mga pinagsasabi. Itong kwenta, walang kwentang taong ito. Kung sino ka man, you have sinned against your race. Lumalabas po kung nilabas mong apelido mo dyan, pwede ko sabihin mga buboy ang apelido mong ganun. Pastor Rodi Rabi, pasensya po na nawala ako sa area. May nag-hack na naman sa akin. So anyway, Happy New Year pa rin sa lahat. Kay Rolando Catedrilla. Yung kaya kamag-anak ng aking kaibigan na si Alex Catedrilla na isang composer. Alam mo ba, Rolando, yung Roland, kung anong kinumpos ng iyong kamag-anak na sikat? Ikakasal ka na. Yan. Ang kinumpos niya na napakasikat. Roland Catedral, Happy New Year noon. Inubos na ng Bangag Administration. Louie Benko, pagtaas ng sweldo ng mamamayan, zero as walang pag-asa kung congressman. Ay, naku. Oo nga. At sinet aside nila yung pension. Tinanggal nila sa budget kasi inuna nila yung budget ng maipip. We will talk about maipip later on. Jose Abinguna, mukhang may sakit si si Ombudsman Bunjing. Nangako sila na ngayon daw sila. China-challenge si Boying Rimulya na mag-live stream. Magsalita ka live stream. Joaquin, okay, hanggang dyan na lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat.